Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media ang muling ang pagpapakita ni Antonio Trillanes na ito at talagang binabanatan nga na naman si Vice President Sara Duterte at talagang binabanatan nga ang mga Duterte. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na pinag-iisahan na nga nila ang mga Duterteng pabagsakin, kaya naman nasaan na ang unity na sinasabi ng administrasyon na ito dahil talagang hindi na nila pinapakita ang suporta. Pati nga mga dating kasama ni Vice President Sara Duterte ay maraming nagtraidora na. Dito natin makikita na talagang ginamit lang nila ang pangalan Duterte para sa kanilang ikabubuti, ngunit isa rin pala silang korap na isang opisyales. Kaya naman si Atty. Salvador Panelo at iba pa na talagang nagmamahal sa mga Duterte ay talagang pinagtatanggol nga ang mga ito at binabanatan ang mga pulpolitiko na ito na puro na lang paninira ang kanilang ginagawa at hindi nila ginagawa ang kanilang tungkulin sa bansang Pilipinas. Lalo-lalo na at nagpapatawa lamang sila ng tiyan at nagpapataba ng bulsa na nagsasahod nga sila, ngunit wala naman silang ginagawa sa bansang Pilipinas. Kaya ngayon nga, banat ng maraming netizen na unity yata talaga ng dilawan ang nangyayari ngayon at nabudol nga ba ang 31 million na katao. Sana ay magising na si Kuting ng Norte na ito at talagang asikasuhin niya na ang problema ng bansang Pilipinas na talagang hindi pinapalabas sa mainstream media, kaya bulag pa rin ang maraming netizen. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Po mga kaibigan, ang pagbabalik po ni Trililing, nagpasabog kaagad. Basahin nga natin sinabi ni Trililing. Hoy Trililing, buhay ka pa pala. Akala namin wala ka na. Ayan sabi niya, Duterte threatens to push COA auditors down the stairs. Alam nyo guys, itong sinasabi po ni Trililing mga kaibigan. Alam mo naman si Tatay Digong, di ba? Mahilig magbiro. Di ba? Palabiro kasi palabiro kasi yan si Duterte pag nagsi-speech eh. Di ba? Hindi naman yan, kunwari, may sasabihin siya, hindi naman talaga niya, kumbaga, parang hindi naman meant na sasabihin niya yun. Hyperbole, no? Mahilig talaga siya magbiro. Alam mo naman si Trililing, sinasakyan kaagad niya at ginagawang kaagad niya ng issue. Alright mga kaibigan, basahin po natin na if we could make enough noise, sabi niya, we could compel COA to do a motu proprio. Wow, motu proprio talaga ha. Special audit on Davao City's Peace and Order confidential funds from 2010 to 2022. Diyan magkakaalaman kung gaano kalala ang korupsyon sa Davao City. COA already flagged the spurious 11,000 job order employees in Davao City based on the 2014, 2015, and 2017 COA reports. Now you know why Duterte threatened the lives of COA auditors when he was still the president. Ibang klase talaga ito si Trililing. Parang tinakot na din Pangulong Duterte mga kaibigan, yung COA. No? Parang ganun ang dating eh. Ibang klase ka talaga Trililing, wala ka pa rin pagbabago. Ngayon mga kaibigan, sinisilip kasi nila yung confidential funds eh. Simula nung 2010 mga kaibigan hanggang sa 2022. No? Yun ang nila ngayon eh. Yun ang binabaton nila ngayon. Yun ang binabanatan nila ngayon. Kung tatanungin namin kayo, lalo na ikaw, Trillanes, nakapunta ka ba ng Davao? Na-compare mo ba ang Davao noong 2010 hanggang 2022? Baka hindi ka naman bumisita ng Davao, kaya hindi mo siguro nakita. Di ba? Pumunta ka muna ng Davao para makita mo yung resulta. Bago kayo magyaya, bago kayo magdadano, bago kayo magngaw-ngaw, puntahan nyo muna. Ini-invite nga kayo sinasabihan nga kayo ni Atty. Harry Roque, tsaka ni Atty. Panelo, pumunta kayo ng Davao, i-check nyo kung talagang meron bang corruption. Kasi makikita naman yan guys eh.
kung paanong ginawa ang Davao, di ba? Kung paano nila nilinis para po maging insurgency-free ang Davao. Pero bakit hindi nyo ginagawa? Ilang beses kayo sinabihan, puntahan nyo ang Davao, i-check nyo doon, para kung may nakita kayo, ay di okay, file kayo ng case. Pero bakit hindi nyo ginagawa? Dahil wala kayong nakitang irregularities. Gusto nyo lang siraan si VP Sara. Yun lang talagang gusto nyo. Lalo na ikaw, Trililing. Di ba? Ito guys papakita ko sa inyo yung balita para sigurado po tayo. No? Wait lang mga kaibigan Papakita ko na sa inyo guys para mabasa po natin ang buong detalye, no? Oh, ayan, no? Oh, i-highlights natin para makita nyo. Oh, ayan, no? Oh, yes, Trililing, starring na naman mga kaibigan. Starring na naman si Trililing. Trililing, los-los mo. Yung los-los mo na los-los. Oh, ayan, no? Oh, anong sabi dito? Trillanes backs COA audit of Davao City's secret funds. Magkakaalaman kung gaano kalala ang korupsyon. Wow! Magkakaalaman daw kung gaano kalala ang korupsyon. Talaga lang Ewan ko ito lang guys sa akin lang to Kasi 'di ba? Ang mga makaliwa ngayon guys, ang pinaportray nila, mga matatalino daw sila, mga summa cum laude daw sila. Ito si Trililing. Oh. Ewan ko alam ko PMAer to Pero bakit hindi nila nalalaman yung mga sinasabi nila? Hindi ba nila na-realize? Di ba? Kung talagang meron pong nagawang korupsyon dyan sa Davao na yan, matagal na yun 2010 hanggang 2022, wala man lang nag-report. Kahit COA, hindi man lang sila pinlag ng COA o kaya tinawag sila ng COA para imbestigahan. Kasi guys, madaling matrace yan Confidential funds, madaling matrace yan. I mean, kahit secret fund yan, meron pa ring audit yan. Hindi naman pwedeng wala. Pero nga, syempre, meron mga hindi po dinidisclose dyan. Lalo na pag talagang meron silang yung mga tawag dito, yung mga informant na dapat walang makakaalam para malaman nila yung tao na yun, yung sinusundan nila, minamanmanan nila, ay talagang gumagawa ng irregularities or gumagawa ng hindi maganda sa bayan. Kaya nila sinusundan yan. Doon po ginagamit ang confidential funds. Hindi naman pwedeng malaman ng mga, kumbaga, confidential nga Kasi pag nalaman, syempre, mabubulyaso po ang mga ginagawa ng mga informant o yung mga tinatawag nating mga nag-iimbestiga. Di ba? Ngayon, ang confidential funds po mga kaibigan, ino-audit din yan. Meron ding auditing yan. Imposibleng wala. Sinabi na yan, di ba? Paulit-ulit. Ayaw nyo lang makinig. Ngayon, bakit biglang pumasok ito si Trililing? mukhang malaki-laking bayad dito Alam ko si Trililing, nagpahinga na to May nakita akong vlog dati ni Trililing, sabi niya magpapahinga na daw siya dahil wala na daw si Pangulong Duterte. 'Di ba? Sinabi niya 'yan Sino nakaano nun? 'Di ba nung nanalo po si PBBM, si Marcos, sabi niya magpapahinga na daw siya kasi wala na daw si Duterte. Kasi nga, si Duterte na naman talagang tinitira niya Kasi galit nga siya, di ba? Galit na galit siya sa mga Duterte. So, nawala siya bigla, guys. Akala ko, kaso na kasi Trillanes? Biglang ganyan, boom! Nabuhay! Yun pala, nako, yun pala, kaya pala nabuhay. Ito, gusto palang magkalat. Alright, basahin po natin kung ano sinasabi niya. Ito po galing po ito sa Politico. Balita. Politico, basahin natin. Politico.com.ph. Ayan galing yan dyan. Kung gusto nyong malaman ng balita, puntahan nyo lang. Basahin nyo rin. Okay, para sigurado tayo. Former Senator Antonio Trillanes IV is seeking truth and accountability for the confidential funds utilized during the term of Vice President Sara Duterte as Mayor of Davao City. Wow! Porket Vice President na si Inday Sara, hindi na siya mayor, saka ka magsasalita ng ganyan? Di ba? Nung mayor siya, bakit wala nagsasalita? Nung mayor pa si Vice President Sara Duterte, bakit wala man lang nagsasalita?
Wala man lang pumunta sa Davao para kalagkarin siya o kasuhan siya kung ano mang kaso niya. Di ba? Bakit ngayon ka lang magsasabi ng ganyan? Oh, by something. Di ba? May something dito. Di ba? May something. Bakit bigla silang magangangaw? Bakit bigla nilang binuhay yung natutulog na bigla nilang binuhay ang natutulog ng si Trililing. Oh, sabi pa dito, according to Trillanes. Oh, sige, basahin natin para kumpleto. According to Trillanes, the Commission on Audit, no, or COA, can be compelled to conduct an audit on Davao City's confidential funds if the public uproar against the secret funds continues. Ibig sabihin, mga kaibigan, pag tuloy-tuloy daw yung mga tao na parang magkakaroon daw ng people's clamor, no? Parang yung mga tao, no, parang magkakagulo na dahil po sa secret funds. Parang ganun yung gusto sabihin ni Trillanes eh. Kailangan daw mag-conduct ng audit sa Davao City, mga kaibigan. I-audit daw. Hindi talaga nila naintindihan, no? Matagal na pong na-audit yan. Sinabi na nga ng COA eh. Kung 2010 hanggang 2022, mga kaibigan, posibleng hindi na-edit yan. Ay, na-edit. Hindi na-audit yan. Ano sila? Anong trabaho ng COA kung hindi na-audit yan? Hayaan lang mawala yung pera? Kalahating bilyon? In-audit na yan. Meron pa nga silang presentation eh. Alam mo, ikaw Trililing, no? Puntahan mo yun. Puntahan mo yung presentation para makita mo at ma-realize mo yung mga yung mga kapalpakan mong pinapasabog. 'Di ba? Yung mga pinapasabog niya palpak eh. Kunwari expose pa daw, palpak naman. Kasi nga pinupush nyo or ini-inject nyo sa mga tao na yung confidential funds sa Davao City, no, as mayor, itong si BP Inday Sara, gusto ninyong sabihin or gusto ninyong i-inject sa mga tao na ninakaw na mga Duterte ang pera. Ginastos na mga Duterte ang pera, binulsa, nilustay. Di ba? Ayan, umulan na, ang lakas ng ulan, mga kaibigan. Sobrang lakas ng ulan. Inulan si Trililing. Ay, sausawero naman talaga yan. Si Trililing, sausawero yan. Pati Trillanes, sausaw na rin. Sige, sumausaw na kayong lahat kung gusto nyo. Ito, basahin natin. Ito, sabi dito, Duterte served as Davao Mayor 2010 to 2013 and then from 16 to 2022. Her father, former President Rodrigo Duterte, previously served as Mayor of Davao City. Kasi mga kaibigan, syempre, naging mayor din si Tatay Digong eh. Di ba sa Davao? After ni Tatay Digong, anak naman niya. Di ba ngayon, sino bang mayor ngayon sa Davao? Di ba? Si Baste? Puro Duterte. So, yun ang sinisilip nila, mga kaibigan. Panahon ni Duterte, panahon ni Inday Sara, na napakalaki po ng confidential funds. Pero ginamit naman talaga yun eh. Ginamit sa tama. Di ba? Na-distribute ng tama. Kasi nga, ang Davao, guys, di ba? Ilang beses natin sinabi yan. Ang Davao po, nakakatakot talaga na lugar, mga kaibigan. Yung mga panahon na yun, ha? Di ba? Nasa balita palagi yan eh. Pero buti na lang, merong isang Tatay Digong na hindi po natatakot sa kanila. Handa niyang i-boost yung buhay niya, guys, no? As mayor, ha? Para lang malinis yung lugar niya. Pero tingnan mo niyo yung result. Insurgency free. Sir Pudi, bagay na bagay sa kanyang pangalan na Trililing. Si Jora Dampas. Mga Trililing talaga itong mga to eh. Ito na po yung panawagan ng Trillanes. Basahin natin. Basahin natin yung panawagan niya, mga kaibigan. Ito po, si Trillanes nananawagan. If we could make noise, if we could make noise daw, mga kaibigan. Mag-ingay daw tayo, sabi ni Trillanes. We could compel COA to do a motu proprio special audit on Davao City's peace and order confidential funds from 2010 to 2022. Mag-ingay daw tayo, mga kaibigan. Yan ang ano niya sa mga tao. Mag-ingay kayo para i-audit ng COA
ang confidential funds ng Davao. Utot mo! Ikaw mag-ingay dyan. Akala mo may sasama sa'yo kahit mag-ingay ka dyan? Wala, uy! May sasama lang sa'yo dyan, Triniling, kung babayaran mo. Ay, nako. Kung si Romualdez ang demolition man ng Marcoses, si Amy Marcos malamang ang next bet nila sa presidency. Pakyut si Amy sa taong bayan. Ayan. Mary Inero, gandang hapon po Sir Foodie. Melanie Magalon, good morning Sir Foodie, watching from Oman, Muscat. Sir Foodie, Oy, maraming salamat Melanie Magalon ha. Maraming salamat. Ayan. Sabi pa ni Trillanes dito. Basahin natin para kumpleto tayo. Diyan magkakaalaman kung gaano kalala ang korupsyon sa Davao City. Ibang klase, no? Magkakaalaman daw mga kaibigan kung gaano kalala ang korupsyon sa Davao City. Gaano ba kalala ang korupsyon sa Davao City? Ibig sabihin, hindi talaga siya nakapunta ng Davao, no? Ibig sabihin, guys, wala talaga siyang alam. Kasi bakit niya sinabi dito? Ito, siya nagsabi niyan eh, kinote yan, Diyan magkakaalaman kung gaano kalala ang korupsyon sa Davao City. Bakit niya sasabihin yan? Gaano daw kalala? Duterte. Duterte ang kausap mo, Trililing. Duterte yan. Hindi, kahit nga lahat ng pera ng bayan talagang pinamumudmud niya sa mga tao. Tinutulungan niya ang Davao. Kaya tinan mo, ang ganda ng Davao. At nakakabilib pa si Pangulong Duterte, guys. Nung Pangulo siya, hindi niya inuna ang Davao. Di ba? Hindi niya inuna ang Davao, ha? Inuna niya yung ibang lalawigan. Hindi niya binigyan ng priority ang Davao. Kasi ayaw niya magkaroon ng parang bias siya kasi Pangulo nga siya eh. 'Di ba? Pangulo siya eh. Kayang-kaya niyang pagandahin ang Davao during his regime eh. Itong si Pangulong Duterte, pero bakit hindi niya ginawa 'yon? Dahil ayaw niya na mag-isip ang mga tao na syempre taga Davao siya eh. Ganun po ang mga Duterte. Guys, hindi po sila yung katulad ng iniisip ni Trililing na binubulsa ang pera. Ito po yung pasabog ni Trillanes. Basahin din natin. Basahin natin yung pasabog niya. Ni Trillanes po, ha? Trillanes said, COA. Trillanes said, COA previously flagged the spurious 11,000 job order employees in Davao City based on the 2014, 15, and 17 reports. Ibig sabihin, sinabi daw ng COA, guys, or finlag na daw ang Davao ng COA. Yung mga nung taong 2014, 15, 17, sabi daw sa reports. 'Di ba? Sabi daw sa reports na flag down na daw, finlag na daw yung ang Davao ng COA. 'Di ba clear na 'yan? Cleared na 'yan? Hindi ba niya alam ang nangyayari? Matagal nang na-clear yan. Kaya nga in-explain yan eh. Ganun naman talaga ang COA. Kasi nga ino-audit nila yan eh. Siyempre, pag may nakita silang irregularities, talagang i-audit nila yan. Pero wala eh. Na-cleared na yan mga kaibigan. Sabi pa ni Triniling, now, why Duterte threatened the lives of COA auditors when he was still the president? Ito guys, ito nakakatawa dyan mga kaibigan. Dahil kung naalaala nyo guys, nagbiro kasi si Pangulong Duterte. Nagbiro ba siya? Kung baka mahilig kasi siya magbiro, no? Ito yung biro niya mga kaibigan. Ito na yung sinasabi ko sa inyong video na pinapakalat ngayon ni Trililing. Okay? Panoorin natin sabay-sabay, ha? Pakinggan nyo mabuti. Okay? Ito yung pinost niya kanina sa kanyang ayan sa kanyang page. Ito guys ha, pakinggan natin yung video na to ha, panoorin natin. Ito yung pinapakalat niya ngayon. Alam mo naman si Trililing, di ba? Kaya nga tawag sa kanya, Trililing eh. Bot-bot mo, Trillanes! Ito na po yung video guys ha, i-play ko ha, pakinggan po niyo mabuti. Sino ang taga-COA dito?
Ihulog mo na sa hagdanan para hindi maka-report. Yes. Maniwala kanyang kuha na yan. Yes. You know, just do it by circular, then you expect everybody to obey. Mga circular office, pakialam ko. Inyo yan. Di ba? Joke lang yun eh. Sinakyan po ni Trillanes, mga kaibigan. Ilalagdag daw yung kowa sa hagdanan. Ganun po siya kasyunga, mga kaibigan. Itong si Trililing. Joke lang yan eh. Ano yan eh? Hindi naman. Ano sa palagay nyo, itutulak talaga ni Pangulong Duterte yung mga kowa sa hagdanan? Yan ang sinasabi ko sa inyo, guys. Nag-umpisa na po sila. Tinawag na nila yung attack dog nila eh. Oh. Ayan na, nag-umpisa na po sila. Pati itong sinabi po ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Talagang pinapakalat niya sa Twitter, guys. So, syempre, ang iisipin ng mga tao, syempre, misinterpretation na naman yan. Na ang mga Duterte po ay talagang may tinatago dahil ayaw nila sa COA. Di ba? Ganun na namang interpretation dyan. Kasi nga, ilalaglag nga daw niya sa hagdanan eh. Alam mo naman si Pangulong Duterte, di ba? Kaya maraming takot dyan eh. Di ba? Kaya lang maraming takot dyan eh. Kay Duterte eh. Lalo na si Trililing. Ayaw niya sa mga Duterte. Kasi guys, nabisto siya, di ba? Nabisto siya sa kanyang fiasco. May fiasco yan, di ba, si Trililing? Bistado siya eh. Oh. Kaya galit na galit siya kay Pangulong Duterte. Tigok na Sir Foodinet! O, akala ko tigok na eh. Buhay pa pala. Ngayon, bumalik na naman. The comeback to, the comeback. Ibang klase talaga si Trililing. Lahat na lang ng sinabi ni Pangulong Duterte, ginagawa niyang literal. Pag sinabi pala ni Duterte, mga kaibigan, na, oy, Trililing, kumain ka ng buhay na manok. Ibig sabihin, kakain pala ng buhay na manok si Trililing, you know. Kasi ginagawa niya, kung ano sasabihin ni Duterte, ginagawa niyang totoo eh. Alam niyo yung bata, di ba? Pag nag-joke ka sa bata, akala ng bata totoo. Ganon si Trililing, guys, yung isip niya, parang isip bata. Na lahat na lang ng sinasabi ay dinidibdib niya. Tapos, chinichika niya, minamarites niya, mga kaibigan. Katulad dito, pinapakalat niya sa Twitter. Twitter to, ito pinapanood natin, Twitter to, mga kaibigan, pinapakalat niya. Yan, no? Oh. Ibang klase, di ba? Oh, i-play natin uli, ha? Pakinggan natin uli, kasi maiksi lang to, guys. Oh, i-play natin muli para makapakinggan po ng lahat. Sino ang taga-kuha dito? Ihulog mo na sa hagdanan para hindi maka-report. Yes. Maniwala kanyang kuha na yan. Yes. You know, just do it by circular, then you expect everybody to obey. Mga circular office, pakialam ko. Inyo yan. Yan ang tatak Duterte. Na-miss niyo yung joke ni Duterte, no? Oh, nakaka-miss talaga si Tatay Digong. Pag siya talaga nagsalita, everybody listen, no? All eyes, all ears. Pag si Duterte na po nag-speech, guys, lahat po nakatitig sa kanya. Hindi po katulad ni Marcos pag nag-speech, yung iba nagsi-cellphone, natutulog, hinihikab. Naalala ko yung nag-speech si Duterte, no? Yung parang naboboring yung mga nanonood, guys. Di ba sinabihan niya, sige, kung naboboring kayo, umuwi na kayo. Yung mga congressman yata yun, no? Yung para bang naboboring sila kay Duterte, ang sinabihan talaga ni Duterte harap-harapan, Alam mo naman sa Duterte, di ba? Prangka yan, Sabi niya, inaantok ba kayo? Sige, yung mga inaantok dyan, umuwi na kayo. Oo, si Marojas, bigla ding nabuhay. Naku. Ito na siguro yung sinasabi natin, mga kaibigan. Andyan na si Marojas, andyan na rin si Trililing. Sabi ko nga si Marojas, ilagay siya sa MMDA Di ba? Ilagay siya sa MMDA. Foodinet, bakit MMDA? Kasi di ba mahilig mag-traffic yun? Ganun, no? Di ba galing? Ganun mag-traffic yun sa MMDA.
Parang nga nagra-rap yun eh. Yes, yes, show. Yes, yes, show. Ay, ito mga dilawan, mga kakampwet na to, walang ginawa sa buhay kundi nagpapatawa eh. Wala man lang talaga silang pambato, no, na kayang-kayang labanin o kayang-kayang pataubin ang mga Duterte. Wala po silang ganun, guys. Wala silang hawak na malakas na mga opisyal para ipangtapat po sa Duterte. Meron ba, guys? Meron ba silang patapat ng Duterte? Itong mga kakampwet na to? Itong mga ano ni ano? Yung ano pala, no, si Tambaloslos pala ang pagtapat nito. Yun yata yung pagtapat nila kay VP Sara eh, sa presidency, si Tambaloslos. Ha? Ilagay sa palengke si Mar. Oo, kasi mahilig magbuhat yun, no? Binubuhat yung mga sibuyas, shabuyas. So yun po mga kaibigan, no? Kayo nang bahalang umusga dyan kung ano pong dating dyan, no? Kasi nga, sa akin guys, talagang binubuhay na po talaga nila ang kanilang mga attack dogs. Ito na yung sinasabi natin mga kaibigan, na nag-umpisa na po sila. Kumbaga, inagahan na nila guys, para pagdating ng 2028, akala nila masisira po si VP Sara. Diyan sila nagkakamali. Ito pa, meron pa siyang nilagay dito mga kaibigan si Trillanes. Ayan basahin nyo. Ayan ang nakalagay dito mga kaibigan, back in 2016 when I filed a plunder case, kasi nag-file na siya ng plunder case against Duterte. His peace and order fund in Davao was around 700 million plus daw. We found out that he was using 11,000 ghost employees to liquidate those funds. Ngayon pala 1.8 billion pesos na. Di talaga nakakalusot ang COA Special Audit. Yun po yung pinapasabog ngayon ni Trillanes, guys. Matagal na to mga kaibigan, ha? Matagal na yan. Pero binabalik-balik niya, no? Pinaulit-ulit niya. Ngayon, pinapakalat na naman niya mga kaibigan. Itong nawawalang 460 million. Yun yung hinahanap nila. 460 million na confidential funds, asan daw? Meron pa siyang nagmura pa siya, leche. Leche, akala ko ba peace and order at public safety ang confidential funds? Mukhang na nakulangan ng POPS budget. May paganon-ganon pa siya. Ito yung mga, kunwari, mga documents niya. Pinapakalat niya ngayon sa Twitter, mga kaibigan. As the status of the complaint in 2017 in the process of investigating Department Ombudsman Carandang was fired by Duterte when he tried to get the AMLAC to submit the official money laundering investigation report on Duterte. This was after Carandang confirmed that the preliminary basta ganun yun kasi nga pag pinindot natin ito papupunta tayo sa Twitter. So yun po mga kaibigan, nagpapakalat po talaga sila guys ng mga mga disinformation against po kay para po masira po si VP Sara. So alam na natin yan, alam na natin yung mga pakay nila kasi syempre Trillanes pa. Alam naman natin. Alam na natin yung mga yan, ang mga galawan nila guys, Talagang mga traidor kasi yung mga yan Mga hunyango, mga mahilig bumaliktad. So, ang payo na natin, syempre, kailangan mag-ingat lang po talaga, Ingat lang po si Vice President Sara Duterte dahil dumadami na po sila, guys. Kung naalala niyo mga kaibigan, yung panahon po ni Duterte, pinagtulungan din siya. 'Di ba si Tatay Digong? During the 2016 campaign, pinagtulungan din siya, 'di ba? Ang dami Pero kalaunan, guys, nung malapit na po matapos ang campaign, yung mga kumakalabang kay Duterte, guys, kumampi na sa kanya, bandang dulo. Dito nga natin makikita at mapapansin mga kaibigan na talagang nagre-recruit pa nga si Romualdez na ito ng kanyang mga kasama para sirain si Vice President Sara Duterte at talagang na-recruit nga niya si Trililing dahil alam niya na may galit nga ito sa mga Duterte dahil ito ang nagpabagsak sa kanya at ang kanyang mga kasama. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.